Prince Agaton? Babalik na ako sa dining hall, Your Highness. Wika ni Sheila na nagtangkanan tumalikod pero nahawakan si ni Agaton sa braso at nakipagtitigan dito. Tingnan mo ako, Sheila. Tingnan mo ako at sabihin mo sa akin kung isang prinsipe nakikita mo. Sigurado akong si Hunter. Si Hunter nakikita mo. Mariing sagot naman ni Agaton. Nagkakamali ka. Dahil nakikita ko ngayon sa harapan ko isang taong sinungaling. Sagot ni Sheila nakipagtitigan dito. Isang puno ng sakit na nakikita ni Agaton ngayon sa mga mata ni Sheila pero sa isang iglap, bigla rin naging blanco ang emosyon ni Sheila. Lumuwag ang pagkakakapit ni Agaton sa braso ni Sheila kaya sinamantala na niya ito at bumalik sa komedor. Ilang sandali pa bumalik na rin sa komedor si Agaton at tila walang nangyari. Tapos na ang hapunan pero nasa may garden lang sina Sheila at Alden at nagpapahangin. Tahimik lang si Sheila at napapansin ni Alden. Sheila, may problema ba? Anong gumugulo sa'yo? Pansin ko kasing parang tahimik mo. Wika ni Alden na nakatingin kay Sheila. Is it really that hard to love me, Alden? Tanong naman ni Sheila na hindi tumitingin kay Alden. Hindi naman maapuhap ni Alden ang sasabihin kaya hindi ito makapagsalita. Na makita kita sa Hawaii, may naramdaman akong hindi ko pa naramdaman noon. Call me crazy but it just took me a few minutes to fall for you. I have my own share of broken heart pero hindi yun naging hadlang para hindi ako mahulog sa'yo. It's a feeling that I tried to stop but I can't help it. It's as if I'm being drawn towards you. Ani pa na Sheila habang tila nakatingin lang sa kawalan. Hindi makapagsalita si Alden pero hindi maalis ang tingin niya kay Sheila. Remember that day when you passed out on the beach? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero ramdam ko yung sakit na nakita ko sa'yo. Wika pa ni Sheila. If only I can stop the pain but I can't. Sagot ni Alden. We can't stop the pain, Alden. We just learn to live with it, accept it. Then time will come that will heal from it. Wika ni Sheila. Nadaling sabihin pero mahirap gawin. Kapag naranasan mo magmahal ng sobra, doon mo ma-realize na wala sa sinabi mong totoo. Maiintindihan mo ako sa pinagdadaanan ko. Sagot ni Alden na nakatungo lang. I already did. Alam ko na ang pakiramdam, Alden. Loving, being lied to. Hindi madali pero tingnan mo ako. Natagpuan kita. Natagpuan ko ang taong iibigin ko. Wika ni Sheila. Bakit ako, Sheila? Sa dami ng tao sa mundo, bakit ako pa, Sheila? Maaaring maraming dahilan para hindi kita mahalin, Alden. Pero pinili ka ng puso ko. Sagot ni Sheila na may mulungkot na mga mata. I am an ass, Sheila. Cold, distant. I always frown. I'm not fun to be with. Boring and broken. Seryoso ka bang iniisip na iniwan ka niya dahil sa lahat na nabanggit mo? Tanong ni Sheila na nagulat sa mga sinabi ni Alden. Napatungo na lang si Alden dahil guilty siya doon. Pakiramdam niya iniwan siya ni Stella dahil sa mga katangi ang sinabi niya. Hindi siya makasagot sa tanong ni Sheila. Oh shit, you are unbelievable, Alden. Hindi ko alam na ang Duke ng Normandy may insecurities din. I am not perfect, Sheila. Sagot ni Alden na nakatungo pa rin. Hindi ito sila nagpapakita ng kahinaan sa harap ng iba. Nobody is. Wika ni Sheila. I'm not as perfect as my brother who has everything. Nang dumating si Stella sa buhay ko, sa wakas sasabi ko sa sarili ko na nasa akin ang lahat. Unknowingly, natuto akong umiti. Natuto akong magtiwala. Ginawa niya ako mas mabuting tao. Pero nung umalis siya, wika ni Alden na pinutol ni Sheila. Naramdaman mong natapos ng lahat. Naramdaman mong pinagtaksilan ka at nawala ang iyong faith sa pagtitiwala. Dugtong ni Sheila. Sana mas matulad ako sa kapatid ko. Don't get me wrong. Mahal ko ang kuya ko pero nainggit ako sa kanya. He looks so free. Someone whom girls fall in love with. He's perfect. Ani naman ni Alden. He isn't. Nobody is, remember. Sagot ni Sheila. Yeah, you can say that. Dahil hindi ka pa nahuhulog o umiibig sa kanya. Sagot ni Alden pero natigilan sa Sheila at hindi agad nakapagsalita. Well, sino nga ba naman na may tamang pag-isip na pipiliin ng grumpy Duke na kagaya ko kesa sa isang heartthrob na prinsipe katulad ng kapatid ko? Ani Alden. Ako, Alden. At ginawa ko. And if it ain't took too much to ask, please enter me in your heart and I promise to take care of it. Subukan mo akong papasukin. At least until ani naman na Sheila na hindi na natapos ang sasabihin dahil niyakap na siya na mahigpit ni Alden. I will, Sheila. I'll try it for real this time. Sagot ni Alden sa palitan na mahigpit na pagkakayakap nito kay Sheila. Bumalik sina Alden at Sheila sa loob ko nasa naroon ng mga magulang nito na magkahawak kamay. We have to go, mother. Pagod na si Sheila at kailangan ko na rin matulog. It's getting late. Ani Alden na nagpaalam na sa mga to. Alright. Sagot ni Anton habang hindi naman nagsalita si Helena. Leaving so early? Singit ni Agaton na pumasok na rin sa family room. Yeah. Sagot ni Alden na tumango pa sa kapatid. I see. You guys take care.
Wika ni Agaton na nakatingin lang kay Sheila. Si Sheila na may pililit iwasan ang mga tingin nito. Hold on a second, Alden. Before you go, I need you to sign on something. Follow me in the study. Wika ni Anton. At sumunod naman dito si Helena, kaya wala na rin nagawa si Alden. Intay mo na lang ako dito, sweetheart. Mabilis lamang ako. Wika ni Alden bago sumunod sa ama. Naiwan doon sina Sheila at Agaton. Nakatingin ang binata sa kanya na punong-puno ng lungkot. Paano mo ko naiwan ng ganun lang, Sheila? Tanong ni Agaton sa mababang tinig. Prince Agaton. Wika ni Sheila pero pinuto ni Agaton ang anumang sasabihin nito. Cut that crap, Belle. Tell me, how can you leave me like that? Tanong mo rin ni Agaton na may galit na pinipigilan. Alam na Sheila ang galit na ito. He never calls her with her second name unless talagang galit na ito. Ang ipinagtataka niya bakit ito nagagalit sa kanya, gayong siya naman ang may kasalanan ng lahat. Ang kapal na mukha mo para magtanong ng ganyan, Hunter. You cheated on me, Hunter. You cheated. Wika ni Sheila na hindi na napigilan ang gustong sabihin. I never did. Hindi mo kasi ako pinakinggan. You got the nerve to tell me that? Pagkatapos kitang makita, I saw almost. Ano naman ni Sheila? Sinusubukan ko lang magsilosin ka, pero hindi mo ako pinakinggan. You just left with that tour. Sagot ni Agaton. Why the hell would you do that? Are you crazy? Think I would fall for that? Galit na ring wika ni Sheila. You are never jealous. There was never a time you showed me that you're jealous or afraid that you would lose me. It feels like you don't care. I did it. I wanted to make you jealous but I never cheated on you. Ano naman ni Agaton na nagbaba na ng boses. Hindi umiimik si Sheila na tila nagulat sa isinalawat ni Agaton. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin kapag nakikita kong selos sa iyong mga mata. You really cared. At ikaw, mahal mo talaga ako pero nakita ko rin ang sakit sa mga mata mo. Sobrang sakit na gusto kong pigiain ng leeg ko sa ginawa kong yon. Ang tanga ko. Pero bigla ka nilang umalis. Without nothing. You never cursed me or shout. Hindi ka nagalit, umalis ka na lang. Then me knowing the following day that you're already on tour? Nakiusap ako kay Monique na makita at makausap. Pero kahit si Monique nabulag sa ginawa ko. Wika pa ni Agaton na malungkot na nakatingin kay Sheila. Nakatitig lang sa Sheila sa kaharap na hindi alam ang sasabihin. At that time, sobrang nasaktan siya dahil sobrang niyang pinagkatiwalaan ng binata. Nagbalik sa alaala niya mga nangyari noon. Alam niya sa sarili niya at nararamdaman niya na hindi siya kayang lokohin ito. Ngunit nagbago ang lahat ng araw na yon na makita siya nito. Nakita niya ito nakasabsob ang mukha sa leg ng isang babae na para bang ninanamnam ang pabango nito, habang halos matanggal ang blouse ng babae sa balikat nito at nakapulupot ang mga braso nito sa katawan nito. Hinihintay kitang bumalik, Sheila. I was waiting desperately. The tour's over than a month now, pero hindi ka na bumalik. I saw the news here in France saying that my brother is married at doon kita ulit nakita, in his arms. Ani pa ni Agaton na tila ang sama-sama ng loob. That was lame. Wala kang tiwala sa akin tulad ng pagtitiwala ko sa iyo. At sinubukan mo pa kung talagang mahal kita? Wika ni Sheila na mababakas mo rin ang sama ng loob. Masisisi mo ba ako? Sa loob ng 2 taon hindi ka nagsiselos kahit isang beses. Kapag lalabas ako lagi ka lang yes. Na hindi mo na nagtatanong kung sinong kasama ko. Hindi mo makuhang magalit. I'm early, I'm late. All I ever heard it is okay. But me? I'm jealous all the time, Sheila. All freaking time. Na halos salingin ko sa'yo na itigil man ang pagiging public figure dahil gusto kong patayin lahat ng humahawak sa'yo. Hahalik ka na tahawakan ka. Ani pa ni Agaton. Dapat nagtanong ka na lang at tinakinwestiyon ng aking pag-ibig sa'yo. Dahil kung ginawa mo, sasabihin kong oo. Kaya kong iwan ang lahat para sa'yo, Hunter. At isa pang bagay, hindi isang krimen ang pagiging isang karaniwang tao. Ang pagiging sinungaling, oo. I don't care about your title. Mahal kita kung sino ka at kung ano meron ka. Pero gusto ko magpasalamat dahil sa ginawa mo, nahanap ko ang kapatid mo. Wika ni Sheila sa katinalikuran ang hindi nakapagsalitang prinsipe na may lungkot sa mga mata pero tila magaan ang dibdib. Damn it, Sheila! You're already in love with my brother. Ani naman ni Agaton sa kanyang isip dahil nakita niya ito sa mga mata ng dating kasintahan. Naroon pa si Agaton na makabalik sa receiving room si Alden. Where is Sheila? Tanong naman ni Alden na hinahanap ang asawa. She said she'll wait for you outside. Sagot ni Agaton. Alright, I'm gonna get going, Agaton. See you around and please refrain from being MIA. You know how mom is, a little bit edgy when it comes to the prince missing. Wika ni Alden sa kanyang kapatid. I think I would do that. There is something in here na gusto kong bawiin. Something so important that I can't give up without a fight. Wika ni Agaton sa kapatid. Well, I'm not your brother for nothing. Sabihin mo sa akin kung kailangan mo ng tulong ko. Wika ni Alden. I will. I'll put that in mind. I'll ask for your help at sana hindi mo ako tatalikuran kapag kinilangan ko ng tulong mo.
Wika ni Agaton na tila iba ang ibig sabihin. Of course, I won't. Nag-iisa kitang kapatid. Masaya ako nagbalik ka na. Wika pa ni Alden na nakangiti pa sa kapatid. Me too. I'm glad I'm back. You better get going. Your wife, Sheila, is already waiting for you. Ani Agaton bago tinapik sa balikat si Alden. Yun lang at tumalis na rin si Alden at nakita niya si Sheila na nasa loob na ng sasakyan. Hinawakan niyang kamay nito na mahigpit at sabay noon ang pagsandali Sheila ng kanyang ulo sa balikat ni Alden. Morning, sweetheart. Ani naman ni Alden pagkababa niya sa komedor upang mag-almusal. Inabutan niya kasi doon sa Sheila na naghahanda ng almusal kahit na hindi naman kailangan dahil maraming taga-silbi sa manson. Hinalikan pa to ni Alden sa pisngi na kinapumulan nito. Good morning. Sagot ni Sheila namumulang malapor sinalang pisngi. My wife is blushing. Ani Alden na lalo nagpapula sa pisngi ni Sheila. I am not. Pagtanggi naman ni Sheila na hindi man niya aminin, kinikilig siya sa ginawa ni Alden. Hindi naman samugot si Alden pero isang magandang ngiti ang isinagot ito kay Sheila. Take your seat. Breakfast is ready. Wika ni Sheila na may ngiti sa labi na hindi matanggal-tanggal. Get dressed, sweetheart. May pupuntahan tayo after breakfast. At saan naman tayo pupunta? It's a secret. May sorpresa ako sa'yo. Tanging sagot ni Alden. Alright, mag-aahanda lamang ako. Finish your breakfast first. Sagot ni Sheila hindi may tagong pamumulan ng pisngi. Ilang sandali pa'y handa na si Sheila wearing a casual dress, pero lutang pa rin ang ganda nito. Ilang oras na silang nasa biyahe at hindi pa rin sinasabi ni Alden kung saan sila pupunta hanggang sa nakatulog na si Sheila at napasandal sa balikat nito. Sinong mag-aakala na ang isang kasing ganda mo'y gusto manatili sa tabi ko? Salamat sa hindi pagsuko. Sinusubukan kong buksan ang puso ko para sa'yo. Para lang sa'yo. Dahil alam kong deserve mo na subukan ko. Wika ni Alden na hinuplos pa ang mukha ni Sheila. Tumigil ang sasakyan sa isang napakalaking mansyon o maaari mo nang tawaging kastilyo sa laki nito. Welcome to Chateau de la Lore, sweetheart. Wow, this place screams of so much wealth and elegance, Alden. It's beautiful. Ani Sheila ang manghang-mangha sa nakikita sa paligid. Yes, it is, sweetheart. Masaya ako na gustuhan mo. Wika ni Alden na nakangiti. Whose place is this? Ani naman ni Sheila ang nililibot pa rin ang mga mata sa naturang lugar. This belongs to a friend. Nakuha niyang lugar na ito para sa kanyang yumaong asawa. Naawa ako sa kanya dahil hindi niya na-enjoy ang lugar na to kasama niya. He wasn't able to spend a lifetime with his wife. That's sad but must have loved her so much. Wika ni Sheila. Yes, he did and he still does. Sagot ni Alden. Sinilubong sila ng tagapamahalan ng bakasyon ng Kastilyo at ang mga katulong doon. Welcome to Chateau de la Lore, Duke Alden. Lady Sheila, bati nito sa dalawa. Tumango lang si Alden habang inaalalayan si Sheila. Napatigil sa Sheila sa tapat ng grand staircase dahil sa isang malaking portrait na nakasabit roon. Countess Stella? Ari naman ni Sheila habang titig na titig sa malaking portrait. No, sweetheart, that is not her. It is the late Countess Altina, her mother. Ang lugar na ito ay pagmamayari ng Count Marshal of Lamarche. Wika ni Alden. Bakit mo ako dinala dito? Tanong ni Sheila na tila may iyak na. Sweetheart, I did not bring you here to feel indifferent. Ang dahilan kung bakit kita dinala dito ay dahil sa alamat sa loob ng lugar na to. Wika ni Alden ang tila nahulaan ang nasa isip nito. Alamat? Yes. Ang mga mag-asawang bumibisita sa lugar na to, umiibig at nagsasama-sama, gaya ng sinabi sa original na may-ari ng bahay na mahal ang kanyang asawa. Isang sumpa daw na kapag namatay siya, ang sino man nagmamay-ari ng chateau, mamahalin magpakailaman ng isang taong yon kahit hanggang sa kamatayan. But whoever visit the place will experience the kind of love that had been shared in here. Binili ng court ang lugar na to dahil hindi niya gusto may pumalit sa kanyang Altina sa kanyang puso. Totoo man ang alamat o hindi. Nanatiling tapat ang kanyang puso sa yumaong countess na si Altina Leblanc. Wika pa ni Alden. Do you believe in that legend? Talong naman ni Sheila. Ang mga alamat nagiging totoo depende sa taong makakarinig nito. Ang aking ama naniwala dito at nagawa niyang palamigin ang loob ng snob kong ina. At ako naman, dinala kita dito dahil kung meron mang gusto kong mahalin, ikaw yon, Sheila. Wika ni Alden na nakatitig kay Sheila. Alden, ani Sheilang naluluhana. Don't give up on this grumpy Duke, sweetheart. You're very special and slowly but surely, maghihilom ang puso ko at may bibigay ko to sa'yo ng buo. Wika ni Alden na hinawakan ng kamay ni Sheila. Hindi ako susuko, Alden, dahil hindi ko kaya. This heart of mine is stubborn, that when it found you, it just doesn't want to go. Wika ni Sheila. Napatingin si Alden kay Sheila na diretso sa mga mata. Maaaring hindi niya masabing na in love siya rito, ngunit hindi niya may tatanggi na gusto niyang angkinin ang mga labi na iyon at markahan ito bilang kanya.
Dahan-dahan inangkin ni Alden ang kanyang labi, ngunit ang dumampi ito sa kanyang labi, hindi niya maiwasang humingi ng higit pa. Pinalalim niya ang halik at sinagot niya ito pabalik. Si Sheila naman may naramdamang hindi may paliwanag sa kanyang puso. Nang dumampi ang labi nito sa labi niya, napapikit na lang siya at dinaman na lang ang lahat. Napaka-perpekto ng halik. Nang matapos ang halik sa pagitan nila, nakatitig lang si Alden sa mga mata ni Stella. "You have the sweetest lips, sweetheart." Naman Alden na may ngiti sa kanyang labi, sabay na mahigpit na pagyakap to kay Sheila. "Come on, my surprise isn't over." Wika ni Alden na hinila pa ang kamay ni Sheila. Nakarating sila sa event room ng Chateau de la Lore. Pinagbuksan sila ng pinto ng dalawang bantay. Madilim ang paligid at walang mahaninag doon sa Sheila, but as soon as she stepped 1 foot inside the room, may mabining musikang tumutugtog, kasabay ang pagliwanag ng kanyang daraanan. Habang nagpapatuloy siya sa paglalakad habang nasa tabi niya si Alden, dumadami rin ang tinatawag na liwanag na nabubuksan sa loob ng silid na iyon. Nakarating sina Sheila sa dulo at nakita niya roon ang isang bungkos na bulaklak na tila sadyang inilawan dahil madilim pa rin ang nasa likod nito. "Can I have this dance?" Tanong pa ni Alden. Tumango naman si Sheila at kumiti. Nang matapos ang sayaw, kinuha ni Alden ang bungkos ng bulaklak mula sa kanilang lalagyan nito, saka inibot kay Sheila. "Thank you, they're beautiful." Wika ni Sheila na nakangiti. "And so are you." Naman ni Alden. Saglit pa may kinuha si Alden sa kanyang likod na isang pahabang tarheta. Binuksan ito ni Alden sa harap ni Sheila at tumambad dito ang isang napakagandang kwintas. Hindi naman makapaniwala si Sheila sa nasa harapan niya. Pinagbuksan siya ni Alden ang isang tarheta na naglalaman na napakagandang kwintas na may pendant na emerald. "This is the collier de l'espoir. It means the necklace of hope. It was originally from my mother. You see, she was not my grandfather's first love, but she was his last. Happy first wedding anniversary, Sheila." Wika ni Alden, sabay ng pagsusuot nito ng kwintas sa asawa. "Oh, Alden." Ani Sheila napaluhan na sabay yakap kay Alden. "The necklace is very much worth it, huh? Remind me to get a lot of those so I can get a lot of hugs." Wika ni Alden na sinagot din ang yakap ni Sheila. "Silly. I don't care about the necklace. Ang nagpasaya sa akin yan inang binigay mo to sa akin. You really... Ani naman ni Sheila na hindi matapos ang sasabihin. "That I really wanted you to be my last." Ani naman ni Alden na siyang tumapos nang sasabihin ni Sheila. "Thank you, Sheila, for being there. I like you. I really do. So please hold on a little bit more." Wika pa ni Alden na makitang hindi makapagsalita sa Sheila. Na makalabas ng event room sina Alden at Sheila, inilibot naman ito sa Sheila sa buong kabahayan ng Chateau de la Lore. Manghang-mangha talaga si Sheila sa lugar. "Just how rich the Count Marshal is, Alden. This place is like a dream." Ani naman ni Sheila. "He is a very wealthy man. Leblanc is a family name in France that just by simply hearing it, it screams of elegant and luxury." Ani pa ni Alden. "Buti na lang pinatuloy niya tayo dito. Alam mo na, pagkatapos ng insidente na hindi ka nakatuloy ng kanyang anak na babae. He looked after his daughter's welfare. He did not want anything besides happiness. And even before that, he is already a very good friend of our family. Let's just say na naiintindihan niya ang nararamdaman ko, na gusto ko makukuha ng sarili kong kaligayahan." Ani naman ni Alden na nakarating na pala sila sa may garden na hindi nila namamalayan. "You know what? Naiinggit ako sa Countess. Siya ay perpekto at mahal siya ng lahat. Nasa kanya lahat ng bagay na mabibigay sa mundong ito. Ngunit sa tuwing nakikita kita sa tabi ko, nawawala ang inggit ko dahil wala ka sa tabi niya, and she missed out a lot." Wika ni Sheila na nakatitig sa mga mata ni Alden. "You are really one of a kind, Sheila." Ani Alden sa kamuling hinalikan ng mga labi ni Sheila. "Good morning, everyone." Ani Agaton na biglang dumating sa bahay ni Alden ng umagang iyon. "Agaton, what a surprise! Bakit napasyal ka?" Tanong ni Alden sa kanyang kapatid. "Breakfast?" Ani Agaton na natatawa pa. "Come on, join us." Si Sheila lahat na naghanda nito. Wika ni Alden. "You are really lucky, Alden. I used to have someone who does that for me back in the States." Ani naman ni Agaton na nakatingin kay Sheila. "Bakit di mo siya nalala dito? Mukhang in love ka sa kanya." Wika naman ni Alden na latang nanunukso sa kapatid. "I do. Ngunit nakarating na siya dito bago ako nagkaroon ng pagkakataong isama siya." Sagot ni Agaton na may lungkot sa mga mata. "Really? That's great then. Nasaan siya?" Tanong naman ni Alden na natutuwa para sa kapatid. "Why don't you guys eat first before talking about that?" Ani naman ni Sheila na halatang kinakabahan na. Baka bigla na lang sabihin ni Agaton ang tungkol sa nakaraan nilang dalawa. "I guess she's right, Alden. Anyway, I lost her about a year ago. At ngayon, sinusubukan ko siyang hanapin para bawiin. You think I still have the chance, Sheila? After all the time being you are a girl?
What do you think? Ano naman ni Agaton na napatingin kay Sheila? I don't know. I mean, hindi ko alam ang nangyari. I think you do, Agaton. Sino ba naman ang hindi gugustong makasama ka? I'm sure makakagawa ka ng paraan at mapapafall ulit siya sa'yo. Wika ni Alden. I would grab any chance I get. Kahit ang sabihin noon na ibibigay ko ng trono sa'yo, Alden, ganun ko siya mahal. Ani Agaton na seryoso nakatingin kay Alden. You're really in love with her. I am proud of you, big brother. Not the usual you. Pero wag mo nang isipin yon. Bawiin mo na lang siya at gawin mo siyang reyna. Hindi ako para maging hari. Too much. So don't even think about it. Ani naman ni Alden na nagbibiro na sa kapatid. I'd give it up without any second thoughts, Alden. If she doesn't want it, neither do I. Ani naman ni Agaton. Whatever. Kahit sino gugusto yung maging reyna mo. Kaya kumain ka na lang at i-enjoy yung pagkain ni handa ng aking asawa. Wika ni Alden na natatawa na. Nagkibit balikat na lang si Agaton pero ang tingin niya nakatuon kay Sheila. Habang kumakain mo rin nagsalita si Agaton. Are you busy today, Alden? Kinda. Why? Gusto kong samahan mo ako sa pakikipagkita sa Italian Ambassador na bibisita ngayon. Mas mabuti kung may ibang kanitawan mula sa royal family bukod sa akin. Ani Agaton, who's in his all business face at the moment. Sorry Agaton, gustuhin ko man pero may mahalaga ako meeting na dapat puntahan. I have with the Aid for Disability Project. I see. Pero pwede naman siguro magkaroon tayo ng ibang representative sa ilalim ng pangalan mo. Sheila would be a perfect fit. She is your wife and the soon-to-be Duchess of Normandy. It'll be a very great exposure, don't you think? Ani pa ni Agaton. I'm good. Ayoko mapahiya kayo, kaya siguro hindi na kailangan. Singit ni Sheila. But sweetheart, sa tingin ko isa yung magandang ideya. Magbibigay ito sa iyo na higit na karanasan at kaalaman tungkol sa mga responsibilidad na kailangan nating gampanan. Tsaka hindi ka kakainin ng buhay ng kapatid ko rito. Hindi siya katulad ni Mom kung ngayon ang inaalala mo. Wika ni Alden sa katwiran ni Sheila. You see, Sheila? Marami ka makikilalang high profile na tao kaya mas maaga kang nasanay. Mas magiging komportable ka. Tamang kapatid ko rito. Isa itong maganda pagkakataon para sa'yo at hindi ako nangangagat. Unless you want me to. Ani Agaton sa katumawa. Stop scaring her, you idiot. Wika ni Alden na sinasaway ang kapatid. Just saying. But kidding aside, maging isang magandang impresyon sa Italian Ambassador kung mayroong bababa sa dalawang kinatawan ng hari na sasalubong sa kanya. Ani naman ni Agaton na medyo natatawa pa. But Alden, wika ni Sheila na nagtatangka magprotesta. Come on, sweetheart. It's gonna be good for you. At gusto ko makita ng mga tao kung gaano kahusay ang aking asawa. Wika naman ni Alden na hinawakan pang kamay ni Sheila pero kitang-kita ni Sheila na nag-iwas ang tingin si Agaton sa tagpong iyon. Alright. But next time, kailangan mo ipangako sa akin na kung magkakaroon ng mga ganito, ikaw ang dapat kasama ko, okay? Ani naman ni Sheila na napipilitang pumayag. I promise, sweetheart. Thank you. Wika ni Alden na nakangiti na. It's all set then. I'll just wait here for you, mademoiselle. Wika ni Agaton. Okay, I'll just get dressed. I'm done with breakfast anyway. Ani pa ni Sheila. No problem, sweetheart. And you, big brother, ingatan mong asawa ko. But of course, kahit lang o alam mo hindi ko hayang makadapo sa kanya. Fair enough? Ani naman ni Agaton na natatawa na, pero tila hindi umaabot sa kanyang mga mata. Good. I better go ahead. I'm gonna be late for my first appointment. See you later, sweetheart. Wika ni Alden na humalik pa sa pisngi ni Sheila. You take care. I'll see you later. Sagot ni Sheila na ianindin na rin sa may pintuan si Alden. Na makabalik sa komedor si Sheila, nilagpasan lang niya nakangiting si Agaton at nagtungo na sa kanyang silid upang mag-ayos. Na makababa si Sheila, naghihintay na si Agaton sa sala. You are still as beautiful as always, beauty. Ani Agaton na makita sa Sheila. Akala ko malilate na tayo. Shall we? Sagot ni Sheila. Damn cold. After you, my beauty. Ani Agaton hindi may tagong lungkot sa pambabaliwala ni Sheila. Nung nasa sakyan na sina Sheila at Agaton, doon lang nagsalita si Sheila. You planned all this, Hunter? Yes, I did. Alam ko may importanteng lakad ngayon si Alden at hindi niya yun basta-basta pwedeng ipa-cancel. At ginamit kong pagkakataon yun para makasama ka. Satisfied? Balik naman ni Agaton. Bakit? Bakit kailangan gawin mong lahat ng to? Can't you just stop and leave me alone? Ani Sheila, na naiinis na. Mabuti na lang at walang iba nakakarinig sa nilang pinag-uusapan, maging ang driver nito. Hindi ko kaya. Una ka naging akin, Sheila, hindi sa kanya. Maraing sagot naman ni Agaton. Mahal ko si Alden. Mahal ko ang kapatid mo, Hunter. Naakyom naman ni ito ng kamay sa narinig. Siguro nga, pero hindi ibig sabihin hindi kita magagawa ko mula doon. Ani Agaton na ginagamit pa rin ang endearment niya kay Sheila mula pa noon. Hunter,
Alam kong mali ang biglang paglayo ko sa'yo nang hindi naririnig ang paliwanag mo. Nasaktan ako pero nagawa ko lang mag-move on. That is when I found your asshole of a brother. I fell in love with him and I fell hard. There is something different. Ani Sheila nagpapaliwanag pero pinuto ni Agatan ang sasabihin niya. Stop it, Sheila. Ayoko marinig. Nag-enjoy ka ba na nakikitang pinaparusahan mo ko? No. You stop, Hunter. Mahal ko si Alden. Maaring may napagsamaan tayo sa nakaraan pero parte na yun ng nakaraan. Alden is my present and I don't wanna ruin it. Ayoko mawala siya sa buhay ko. I can't turn back time as much as I like it. I don't feel the same way I felt for you a year ago. Ani naman ni Sheila. I said stop it, Belle. Weekend agad na kapag pataas na ng boses. Peace, Hunter. Please understand. Nagbalik ako para bawiin ka, Sheila. Paiibigin kitang muli. Even if I have to start from scratch, wala akong pakialam. I know deep down your heart, meron pa rin para sa akin. Kung nagwa akong mahalin mo ako noon, walang dahilan para hindi ko magawang mahalin mo ulit ako ngayon. Sasagot pa sana sa Sheila, ngunit nagsalita ng driver na malapit na sila sa airport kung saan sila sasalubungin ng Italian ambassador. Hindi mo ako matatakasan, Sheila. Tuturuan kong mali ang puso mo para ibigin ako. Wika pa ni Agaton kay Sheila bago nagpa siyang bumaba ng sasakyan dahil nakarating na sila sa airport. Hindi naman agad na makapagsalita si Sheila at ilang sandali pa bago siya nakababa para lang makita nakalahad na kamay ni Agaton sa may labas ng pintuan ng kotse. May I, my beauty? Ani pa ni Agaton na nakangiti habang marami na nagkikistapang ilaw sa mga kamera sa labas. Wala nagawa sa Sheila kundi iabot ang kamay nito dahil hindi siya pwedeng gumawa ng eksena doon. Alam niya na pag-uumpisa na naman yun ang bulungan ng press. Pagkaabot ni Sheila ng kanyang kamay kay Agaton, kaagad nitong nilagay iyon sa kanyang braso at tumiretso na sa paglalakad para sa lubungin ng Italian ambassador. Benvenuti in Francia, Ambassador Dante de Imperio. Welcome to France, Ambassador Dante de Imperio. Bati ni Agaton sa Italian ambassador sa wikang Italiano. Grazie per la vostra accoglienza molto colorosa, Vostra Alteza, e Principe Agaton. E un onore per me. Thank you for your very warm welcome, Your Highness, Prince Agaton. It's an honor for me. Ani naman ang ambassador. The pleasure is ours. Ani naman ni Agaton. A very noble man you are, Prince Agaton. But don't worry, we can talk on common ground for the sake of our people. Ani naman ni Ambassador de Imperio. Thank you, Ambassador. By the way, this is Lady Sheila and my beauty. This is the good Ambassador Dante de Imperio of Italy. Ani naman ni Agaton na ipinakalala na si Sheila pero hindi nito binanggit na asawa ito ng kanyang kapatid. I must say, French people really have an eye for exquisite beauty. It's an honor to meet you, Lady Sheila. Ani pa ng ambassador sabay halik sa kamay ni Sheila. Thank you, Ambassador. Sagot naman ni Sheila. Indeed, she is Ambassador de Imperio. Wika ni Agaton. I must say, you two look great together. A perfect match. Thank you. Nakangiting sagot ni Adon, di tila walang balak itama ang malaking akala ng ambassador sa kanila. Thank you, Ambassador, but I'm afraid you're mistaken. I am Lady Sheila, the wife of the Duke of Normandy who happens to be his brother. Narito ako upang kumatawan sa aking asawa na sa kasamang palad hindi nakikita ang iyong pagdating ngayon, alinsunod sa ilang mahalagang bagay na kailangan niyang daluhan. Wika ni Sheila na siya nagpaliwanag sa bisita. My apologies, Lady Sheila. I just can't help but admire looking at you too. Pero napakaswerte ng asawa mo na may asawang katulad mo. Wika ni Ambassador de Imperio. Apologies accepted. No harm done. My husband would be pleased to meet you. Ani naman ni Sheila. I would love that. Sagot ni Ambassador de Imperio. Shall we? Let me escort you to your hotel, Ambassador de Imperio. Thank you, Lady Sheila. Wala nagawa pa si Agaton kung hindi ang umiti na lamang sa ambassador at sumabay na rin patungo sa convoy na magdadala sa kanila sa hotel. Ano kaya ang gagawin ni Agaton para muling babawi sa Sheila? Ano ang mangyayari sakaling malaman ni Alden ang tungkol sa nakaraan ng kanyang asawa at ng kanyang kapatid? Makaapekto kaya ito sa relasyon nilang dalawa bilang magkapatid? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.